Hi Gemini! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your March kapalaran. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon sa love life mo. Kamusta kayo guys? Comment present. So, this is a general reading kaya hindi po sa lahat magre-resonate. Pero pag nag-resonate kayo, i-comment nyo para alam ko. First card is nurture. Nurture your relationships. Like blooming flowers, they'll flourish. Wow naman! So, may nagbigay sa'yo ng flowers or gusto kanyang bigyan ng flowers, gusto kanyang alagaan. Nagbo-bloom ka. Wow. Pero, may heartbreak. It's a part of the human experience. It will pass. Together, find joy in the simple pleasures of just being together. So, may problema kayo nitong person na to, kaya andito yung heartbreak. Pero nakikita ko naman yung support at pag-aalaga nyo sa isa't isa. Okay, tingnan natin. Ano bang nangyayari dito for Gemini? Destiny, the reunion with your twin flame is a destined event. So, twin flame mo siya, ibig sabihin, sobrang komportable kayo sa isa't isa at binabalanse nyo yung isa't isa. Okay. Nakatadhana kayong dalawa. So, magaan yung pakiramdam mo sa taong to. Charisma, love flows to you. You radiate charisma and charm. Wow naman. So, yeah, you are very attractive. Okay, ang ganda ng aura mo. One more. Oh, wow! Wedding. Taking your relationship to the next level, one step at a time. So, this is a very promising connection. Pero, bakit kaya merong heartbreak? Yan yung tanong. Okay. For some of you guys, merong kadikang person na nagkaroon siya ng other person bago kanya makilala at pinili niya na iwanan yung taong yon at ikaw yung pinili niya. So, together and wedding. Wow. So, parang ang saya. Yeah, yun yung narinig ko. Masaya ngayon. So, I feel like masaya ang puso ni Gemini ngayon. And itong wedding, pwedeng ikinasal na kayo or pwedeng yan yung pinaplano ninyo or pinapangarap nyo na mangyari. So, flirt. Extend your extend your light-hearted energy to others. Ayan. Nabulol ako And then, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, parang bagong-bagong klase ng pagmamahal. Kasi may flirting, tapos, nag-iisip ka kung siya na nga ba yung tama, kung okay lang ba na mahalin siya, or kung hindi ka ba masasaktan dito. Pero, kasi andun na yung connection eh. So, although may doubt. Yeah, ito yun may doubt. Heartbreak. Kasi nga ayaw mong masaktan. Pero at the same time, komportable din kayo sa isa't isa. You deserve love. You are lovable. Wow! So, pwede new love to, pwede din namang matagal na, pero yung pakiramdam nyo is bago or feeling nyo na in love kayo sa taong yan. Sabi dito, deserve mo ng love, kaya i-enjoy mo lang yung connection na to. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Alam mo, nag-e-effort talaga tong person na to. Free yourself. It's time to take back control of your life. Grabe. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualizations help bring it together. So, yung person na kadin mo, parang siyang nakawala kasi galing nga siya sa isang relationship na hindi nag-workout. Tingnan mo to, wedding ulit. This situation involves a marriage. Ayan So, for some of you guys, nagkaroon siya ng ex na ikinasal sila or pwede din naman na kayo yung ikinasal. Pero gusto niya maging malaya at ikaw yung gusto niya. Okay? Kaya nga, ginagawa natin itong reading na to para malaman natin yung intention niya at yung feelings niya sa'yo. So, tingnan naman natin from the Moonology kung anong mga
Iba pang mga energies. Balance, spirituality, and practicality. Full moon in Pisces. So, nagbubukas ang intuition mo ngayon, Gemini. Pero kailangan mong balansin. Siyempre, kailangan practical ka rin. Communication is key. New moon in Gemini. Ibig sabihin, kailangan ng pag-uusap para maunawaan yung isa't isa. Or baka palagi nga kayong nag-uusap. One more. Yeah, something about pag-uusap. A new start is coming. New moon. So guys, alam mo, itong new start na to, it's very full of adventure. Okay? Parang exciting siya. And at the same time, hindi mo pa alam kung anong mangyayari. Kasi bagong-bago tong energy na to. Itong new moon na energy. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Alam mo, yung pangarap mo, matutupad ito. Basta maging practical ka lang. I love it. Sobrang positive. At ang dami ding impormasyon na ibinigay sa atin ngayon. So, like I said, lumalakas yung intuition mo ngayon. Kailangan mong magplano para dito sa dreams and ambitions mo. Pero sabi naman dito sa dulo, makukuha mo yung success. Mukhang sobra kang confident. Actually, nakikita ko galing ka din sa masakit na nakaraan or nagkaroon ka ng failure. Pero ngayon, sabi dito, magiging successful ka. A win-win outcome is forecast. Ayan. So, communication. Ayan. May preparation na kailangan mangyari para ma-achieve mo tong success sa career mo. Pwede din naman yan success sa love life mo. Okay, pero connected do sa mga pangarap mo. Ayan, okay. Gusto kong tingnan from the tarot. So, alisin muna natin to. Ayan. Gemini. Anong paparating for Gemini? Anong mga energies connected kay Gemini sa love life niya? Anong intensyon itong person na ka-deal ni Gemini? Two of Wands waiting. Four of Cups. Naboboard. Four of Swords. Oh, okay. Tired of waiting. Oh my gosh. May nagsustok sa'yo. The Star. Wow. Five of Cups. Malungkot. Bakit? Sa bottom of the deck is Ace of Swords. Oh, wow. Parang sakit. Sakit nito. Merong nasasaktan. Nagsustok sa'yo. Okay, anong nangyayari? Mukhang party na to ng past mo. Itong taong to. Merong pusa. May mahilig sa pusa. So, nagsustok siya. Naghihintay. Pagod na kakahintay. So, umiiwas na lang siya kasi ayaw niyang masaktan. Parang nireject mo ata to or may sinabi ka na hindi siya masaya or nasaktan siya sa sinabi mo or sa ginawa mo. Alam mo, sabi dito, matagal ka na niyang hinihintay with the Nine of Pentacles. Single siya, sabi dito. Ibig sabihin kung nagkaroon man ito ng ex-person, wala na sila matagal na. Yan ang sabi dito. At ngayon, ikaw na yung inobserba niya, hinihintay niya. Pero at the same time, meron pa rin siyang pagdadalawang isip konti. meron konting doubt. Mukhang may ugali to na playing safe. At kaya siya playing safe dahil ayaw niyang masaktan pero totoong masasaktan talaga siya. Okay? Kasi tingnan mo naman to, malungkot. Emotional ngayon itong person na to. Bakit parang feel ko na hindi niya kayang sabihin yung totoo niyang nararamdaman kaya tinatago na lang niya, iniiyak na lang niya. And the Star is here. So, focus niya ngayon yung dreams, ambitions, and goal niya sa buhay. Okay, supportive energy. We have the Empress, Six of Swords, the Lovers. Oh my gosh, Five of Swords.
Alam mo, this is the person na minahal ka niya pero tinalikuran ka niya para sa career niya. Pero sa dulo, nami-miss ka din niya, sinasabi dito with the lover's card. Gusto ka niya makasama, gusto niya mag-settle down with you. Tingnan mo yung suot nila, oh. Parang sa kasal, di ba? Kanina may dalawang cards ng wedding. So, ito yung pinapangarap niya or gustong mangyari niya in the near future. Merong angel. So, the angel is a blessing na parang divinely guided nga itong connection na to. Ganun yung pakiramdam. And then, may misunderstanding kayo. Ito yung dahilan kung bakit siya malungkot, kung bakit naghihintay siya. Pero, more on, kaya siya naghihintay kasi nga gusto niya na sa'yo manggaling kung mag-workout ba to, kung may chance ba siya sa'yo. Okay, Gemini, walang gender dito. Pwede din namang baliktad, roles can be reversed. Okay, let me know na lang, i-comment nyo na lang dyan kung alin kayo doon. And then, sabi dito, mahal ka niya eh. Okay, mahal ka niya pero hindi siya maghahabol. Yung energy nitong person na to is very feminine. So, na-attract niya yung love. Kaya din, bakit ganon? So, actually, tingin niya sa'yo, iniwanan mo na siya. So, kaya siya naghihintay at parang, kumbaga, ayaw niya ipilit yung sarili niya sa sitwasyon. Meron din dito, guys, na yung person mo, tingin niya sa'yo, sobra kang attractive. Kaya, hindi niya ipipilit yung sarili niya kung may ibang nagkakagusto sa'yo, may ibang nagmamahal sa'yo. I feel like seloso siya. Yeah, seloso siya. And then, may pag-iiwas. The reason kung bakit siya umiiwas sa'yo is dahil, syempre, like I said, ayaw niyang i-reject mo siya, ayaw niyang masaktan. In fact, nasasaktan na siya, pero ayaw na niyang madagdagan pa. And, hindi niya pa rin matanggap na, ang lungkot kasi, natawa ako, ayan o, hindi niya matanggap yung mga bagay-bagay. Antapan natin. Okay, so, grabe naman to, very emotional itong person na to. Andito yung 10 of Swords, so this is an ending. Ano nangyari? Oh, okay. So, after the ending, magkakaroon ng bagong simula. Meron dito, may ending sa career, sa finances, may problem sa finances, pero, meron namang bagong simula. Okay, kung sino man yan, comment nyo dyan. Okay, gusto kong i-clarify yung feelings ng person ni Gemini. Okay. Page of Swords. Curious siya sa'yo. The Tower. Nervyoso ata to. 3 of Swords and the Knight of Swords. The Hermit. Okay. Alam mo, secret stalker mo to. Inobserbahan ka niya, lahat ng ginagawa mo. At the same time, sobra siyang ninenervyos, kinakabahan. Okay, nagtatago eh. Alam mo, may nakikita din ako dito, guys, na naiinggit. Okay? Nagsastalk at naiinggit sa'yo. So, iwasan mo yung taong yun. Okay? Kasi wala siyang magandang maidudulot. Okay. Now we have 3 of Cups and the 6 of Pentacles. So, gusto niyang kumonek sa'yo kasi gusto niyang bumawi sa'yo. Feel niya na may kasalanan siya. Yung iba sa inyo may anak na gusto niyang suportahan yung anak. Okay. Queen of Cups, the High Priest, 5 of Pentacles. Wow, grabe. 8 of Swords and the 3 of Pentacles. Okay, nakikita ka niya as someone na mahal mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo. You are very focus sa mga pangarap mo sa buhay, malakas ang intuition mo. Pero may mga problems ka. Okay.
Alam mo sinasabi nandito, buksan mo yung isip mo. Okay. Ang lakas ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. King of Swords is here. So, mahal ka niya, nakikita ka niya as someone na magiging future husband or wife niya. Pero parang, ikaw kasi feeling mo kasi wala nang chance. Parang, natatakot ka nang mag-move. Okay? Kasi nasaktan ka na dati eh. Ayan, 5 of Pentacles and the 8 of Swords. So, mas ginamit mo yung utak mo ngayon, King of Swords. 3 of Pentacles. So, may nakikita kong reconnection, pero mukhang nagdadalang isip pa kayo, or siya yung nagdadalang isip, magkakaroon ng partnership na pwede naman ding maging committed kayo. Pero parang medyo cold. Medyo cold yung nakikita ko. Yung feminine dito, yung malamig. Kasi nasaktan. So, ayun, kung sino yung babae dito sa connection ninyo, sabihin natin ikaw yung babae, ayaw mo nang magtiwala kasi nasaktan ka na niya dati. So, gusto mo pa rin siya, mahal mo pa rin siya, pero natuto ka na, hindi ka naman nagrereklamo, wala ka lang sinasabi, at mas pinipili mo lang protektahan yung puso mo. Pero hindi mo ma-deny na nagki-care ka pa rin sa taong to, mahal mo pa rin siya. With this High Priest na card, pwedeng ikinasal na nga kayo, or yun yung nakikita mo na mangyayari na magkakaroon ng kasalan. Okay. Knight of Wands. So, pabago-bago ka ng isip, or pwedeng siya yun na pabago-bago ng isip. Gusto ka niyang i-pursue pero natatakot pa rin siya. Okay. Kuha tayo ng mensahe. Anong gustong sabihin itong taong ito kay Gemini? Anong gusto niyang sabihin? I dream about a future with you. Why do we have to be apart? Our paths will always reunite. What's the point of it all? I'm tired of running. I've been fighting a battle I can't win. Our love will never cease to exist. Parang natatakot siya, pero andyan pa rin siya, nagki-care pa rin. Anong advice kay Gemini? Okay, tingnan natin na. Okay, dalawa. Okay, ito. Confidence, divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, oh love. Grant me courage I never knew I had. So, hindi ka natatakot kasi confident ka sa sarili mo. Wala kang takot. Wala kang parang hindi mo minamadali ang mga bagay-bagay kasi nga, ang lakas ng confidence mo sa sarili mo. Actually, ang daming cards na gustong lumabas. So, tingnan natin ha. Mistakes, calmness, tsaka itong divine timing. Pero yung babasahin ko ngayon is mistakes. Allow me to know it's okay to make mistakes. Let me always take care of the inner child so he or she feels loved no matter what. Alam mo, Gemini, kung may mga pagkakamali ka na nangyari sa buhay mo or lately, kailangan mong malaman na okay lang naman magkamali. Ganyan talaga ang buhay. Hindi pwedeng perfect. Walang taong perfect. Walang taong hindi nagkakamali. So, okay lang yun. Ang mahalaga, alagaan mo yung inner child. Ibig sabihin, maging masaya ka. And magkaroon ng pagmamahal sa sarili mo at sa buhay mo. Yun ang mahalaga. So, kahit anong nangyayari, andun pa rin yung energy na kalmado, calmness. Kasi andyan si God kasama mo. At sa tamang panahon, ibibigay pa rin ni God kung ano yung pinapangarap mo. So, huwag kang mag-alala kung ano man tong kinakalungkot mo, meron pa ring divine timing. At ito yung tamang timing na galing kay God. Ayan. So, yan yung mga advice
That's all for your March Kapalaran, Gemini. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. I-click nyo po dyan. And ayun, i-check out nyo din yung aking Instagram para sa mga gusto mag-avail ng mga crystal bracelets na may kasamang rituals and mantras. Iba-iba yung benefits. Have a good day. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Love you, Gemini. Bye!